Ito ang mga kwento na hango sa totoong buhay, mga istorya na may kinalaman sa family story, love story, fantasy story, horror story, comedy, rags to riches, tragedy, rebirth or transformation, forbidden love, rivalry, revenge and adventure. Lahat ng yan mapapanood at mapapakinggan nyo dito lamang sa Karanasan. Kamusta na mga tagapakinig at tagapanood sa Karanasan Channel? Nakaabang ka na ba para sa ating bagong kwento sa araw na ito? Bago natin bigyan daan ang liham na pinadala sa amin, para sa mga bago pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na. At pag nakasubscribe ka na, isama mo na rin pindutin ang bell icon at piliin mo lang ang nakasulat na all para masundan mo ang mga bagong kwento dito lamang sa Karanasan Channel. Kamusta na mga tagapakinig at tagapanood ng Karanasan Channel? Ituloy natin ang kwento ng mga magigiting na babae sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. At kung nais mong mapanood ang part 1 ng kwentong ito, nakalagay lamang ang link sa my description box. So paano? Ituloy na natin! Jeronima Tumilden Pecson, ipinanganak noong December 19, 1895, Barrio Libsong, Lingayen, Pangasinan, ang kauna-unahang babaeng senador sa Republika ng Pilipinas, pangalawang anak ni Victor Tumilden at Pasita Palisok. Tumakbo at nanalo bilang senadora noong 1947. Pinangunahan ang Komite sa Edukasyon at Kalusugan. Bago naging senadora, si Ginang Pecson ay isang guro at isang social worker. Naging pribadong sekretarya ni dating Presidente Jose Laurel at naging executive secretary ni dating Pangulong Manuel Rojas. Binalsagang super social worker, naging aktibo sa pagkilala sa batas hinggil sa edukasyon, lalong-lalo na sa Free and Compulsory Education Act at Vocational Education Act. Naging kauna-unahang miyembro ng UNESCO Executive Board noong taong 1950. Sa kanyang pagbaba sa pwesto sa Senado noong taong 1953, pinarangalan si dating Senadora Pecson ng iba't ibang institusyon at universidad bilang pagiging miyembro ng UNESCO Board. Taong 1955, itinatag ni Ginang Pecson ang Foundation of Youth Development of the Philippines na kung saan siya ang naging administrator nito hanggang sa kanyang pagpanaw noong taong 1989. Sunod ay si Elisa Rosales Ochoa, isinilang noong December 3, 1897 sa lalawigan noon ng Butuan na ngayong pinangalan ng Agusan, anak ni Canoto Rosales at Ramona Villanueva. Naging isang lisensyadong nurse noong taong 1915 matapos kumplituhin ang kanyang pag-aaral sa Philippine General Hospital. Ikinasal kay Enrique Ochoa, isa ring kilalang manggagamot sa larangan ng medisina. Naging aktibo si Elisa sa pagbibigay ng atensyong medikal sa mga sugatang Pilipino at Amerikano noong panahon ng ikalawang digmaan pandaigdig. Bago sumiklab ang ikalawang digmaan, kumandidato si Ginang Ochoa bilang kinatawan ng lalawigan ng Agusan noong taong 1941 at nanalo ito. Dito ay kinuha niya ang titulong kauna-unahang babaeng kongresista sa Pilipinas. Pansamantalang natigil ang kanyang panunungkulan dahil sa Japanese occupation sa Pilipinas. Taong 1943, matapos ang pananakop ng mga Hapon, sa panunumbalik ng gobyernong Commonwealth sa pamumuno ni dating Presidente Sergio Osmeña, muling naibalik sa pwesto si Ginang Ochoa. Bagamat hindi siya napabilang na ihalal sa unang Kongreso ng Pilipinas, nanatili pa ring aktibo si Ginang Ochoa bilang Presidential Technical Assistant on Health kina Presidente Ramon Magsaysay at Carlos P. Garcia. Pumanaw si Ginang Elisa Rosales Ochoa noong September 20, 1978 sa edad na 80, nakahimlay ang kanyang mga labi sa Butuan City. Dumako tayo kay Honoria Acosta Sison. Ipinanganak noong December 30, 1880. Salungat sa kagustuhan at payo ng kanyang mga magulang at kaibigan, nag-apply at nakuhang scholar si Honoria Acosta Sison para mag-aral ng kursong medisina sa bansang Amerika noong 1904.
Sa mundo ng medisina na karamihan ay mga kalalakihan noong panahong iyon, si Honoria ay napakadalubhasa sa larangan ng obstetrician at gynecology, na kung saan ay kalimitan iniiwasan ng mga kababaihan na magpakonsulta sa mga doktor na lalaki. Nagsilbi si Honoria bilang isang obstetrics assistant sa St. Paul's Hospital at kalaunan ay nagturo ng medisina sa Universidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Medisina taong 1912. Nakapaglimbag ng 103 libro hinggil sa siyensya at nagpakilala ng method na low cesarean section na panganganak sa bansa. Si Honoria ay tinaguri ang unang Pilipinang doktor na binigyang parangal ng iba't ibang institusyon at pagkilala, kasama na ang Presidential Medal for Medical Research. At si Marcela Agoncillo ipinanganak noong June 24, 1859 sa bayan ng Taal, Batangas. Nakilala si Marcela Agoncillo bilang ina ng pambansang watawat ng Pilipinas. Si Marcela Coronel Mareño ay anak ni na Don Francisco Jocno Mareño at Doña Eugenia Coronel Mareño, isang kilala at may kayang pamilya sa bayan ng Taal, Batangas. Bilang anak ng kilalang angkan, tinawag si Marcela bilang Roselang Bubog na may kahulugan na a virgin enthroned in the town church. Dahil sa angking kagandahan at karangyaan, may mga ulat na inaabangan si Marcela ng mga taong bayan tuwing ito ay magsisimba sa umaga kasama ang kanyang mga kamag-anak. Nagtapos sa Santa Catalina College at sa edad na 30, ikinasal kay Felipe Encarnacion Agoncillo at biniyayaan ng 6 na supling. Noong sumiklab ang Philippine Revolution, sinamahan niya ang kanyang asawang si Felipe at namuhay sa ibang bansa sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, pinakiusapan ni General Emilio Aguinaldo si Marcela na maglikha at magtahi ng isang watawat na magsisimbolo ng bansang Pilipinas, kasama ang kanyang panganay na anak na si Lorenza at kaibigang si Delfina Herbosa Natividad. Kanilang mano-manong nilikha at sinulse ang nasabing watawat na hinihiling ni General Emilio Aguinaldo gamit ang kamay at isang makina. May 17, 1898, ang nilikhang bandila ay personal na inabot ni Marcela at isinama sa mga bagahe ni President Emilio Aguinaldo pabalik ng Maynila. Sa unang pagkakataon ay winagayway ang pambansang bandila sa balkonahe ng bahay ni President Aguinaldo noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, bilang simbolo ng pagka-independyente ng Republika ng Pilipinas, kasabay ng pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na nilikha ni Ginoong Julian Felipe, isang Filipino music teacher at composer mula sa Cavite. Tahimik na namayapa si Marcela Agoncillo noong May 13, 1946 sa Taal, Batangas sa edad na 86. Ang kanyang mga labi ay inilapat sa Catholic Cemetery sa La Loma, Batay na rin sa kahilingan ni Marcela na maitabi ang kanyang labi sa puntod ng kanyang asawa. At ang sunod ay si Melchora Tandangsora Aquino. Ipinanganak noong January 6, 1812 sa Banilad, Caloocan. Tinagurian siyang Tandangsora sapagkat matanda na siya noong sumiklab ang himagsikang pinamumunuan ni Andres Bonifacio noong taong 1896. Ikinasal kay Fulgencio Ramos, isang kabeza de barrio at may 6 na anak. Namatay si Ginoong Ramos noong 7 taong gulang pa lang ang kanilang bunsong anak. Mula noon, siya na ang nagtaguyod sa buong pamilya at hindi muling nagpakasal. Taong 1896, sumiklab ang kalupitan ng mga dayuhang Kastila sa mga Pilipino. Isa na rito ang pagkakatuklas ng nalalapit na paghihimagsik ng mga katipunero ni Andres Bonifacio. Marami ang dinakip, pinahirapan, kinulong at pinatay. Dahil dito, tumakas ang karamihan sa kagubatan at dito nila nakatagpo si Tandangsora. Kinupkup sila ng matanda, pinakain at pinabaunan ng kunting salapi at pinapupunta sa lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Kastila. Lahat ng dumudulog sa munting tahanan ni Melchora Aquino ay kanyang tinanggap, bata man o matanda, babae o lalaki. Nalaman ng mga Kastila ang kabutihan ni Tandangsora, lalo na sa mga katipunero, kaya't siya ay dinakip at ipinatapon sa pulo ng Marianas.
Matapos ang digmaang Kastilang-Amerikano, bumalik sa Pilipinas si Tandang Sora. Matandang-matanda na at walang naiwang ari-arian. Nabuhay siyang dukha at namatay sa kahirapan noong March 2, 1919 sa edad na 107 sa tahanan ng kanyang anak na si Saturnina. Unang inihatid ang kanyang mga labi sa Cementerio del Norte sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion bilang pagkilala sa kabayanihan ni Melchora Tandang Sora Aquino taong 2012 bilang paggunita sa kanyang 200 kaarawan. Ang pamahalaang lungsod ng Quezon ay nagpasya na ilipat ang kanyang mga labi mula sa Himlayang Pilipino Memorial Park patungo sa Tandang Sora National Shrine sa Banlat, Quezon City. Gayon din idinaklara ng lungsod na ang taong 2012 ay tawaging taon ni Tandang Sora. At ang panghuli ay si Gabriela Silang, ipinanganak noong March 19, 1731 sa Canyogan, Ilocos Sur, ang unang Pilipinang namuno sa paghihimagsik noong kolonisasyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ikinasal sa murang edad dahil sa kagustuhan lamang ng ama. Nakalaunan ay napunta kay Gabriela ang kayamanan ng kanyang asawa nang ito ay namatay at siya ay maging byuda. Makalipas ang ilang taon ay muling nag-asawa sa kilalang figura ng himagsikang Pilipino na si Diego Silang. Lumaban si Diego Silang sa mga Kastila at nakilala sa pagpapalaya sa bayan ng Vigan sa lalawigan ng Ilocos. Ang mag-asawang Diego at Gabriela Silang ay nanirahan sa Vigan magmula noong September 1762 hanggang sa mamatay si Diego at muli nitong pagkabyuda. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang maagang naudlot na pakikipaglaban ni Diego Silang. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kanyang puwersa ay nawala ng laban sa libu-libong lakas ng mga Kastila at kawalan ng interes ng mga Ingles nang nilagda ng kasunduan sa pagtatapos ng 7 taong digmaan sa Paris noong February 1763. Si Gabriela Silang ay dinakip at binitay noong September 20, 1763. Bilang pagkilala ng mga kababaihan kay Gabriela Silang, ang kanyang katapangan ang naging inspirasyon ng pagtatag ng partido pampolitika na Gabriela. Para sa mga tagapakinig ng Karanasan Channel, kung nais mong ibahagi din ang iyong kwento, maaari mong ipadala sa email na naka-flash sa iyong screen. At para sa lahat ng letter senders na aming naitampok sa channel na ito, ay maaari kayong manalo kada linggo. Ang sinuman ang makakakuha ng pinakamaraming views at likes sa video ay siyang pipiliing manalo sa linggong iyon at makakatanggap ng 500 pisong halaga ng load. At para naman sa monthly winner, pipili kami sa mga letter senders na naitampok na namin sa loob ng 1 buwan. At kung sino man ang nakakuha ng pinakamaraming views and likes ang siyang tatanghaling monthly winner. At syempre, siya ang makakatanggap ng 3,000 pesos o ng isang cellphone. Kaya ano pa hinihintay nyo? Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sali na!